para naman sagutin ang iba't ibang mga issue na ibinabato sa mga diskaya po. Makakausap po natin ang kanilang legal counsel at tagapagsalita na si Attorney Cornelio Samaniego III. Attorney, magandang hapon po. Thank you for joining us this evening. Good evening, Attorney. Magandang gabi po. Good evening. Opo. Una sa lahat, sir, kunin po muna namin yung inyong reaksyon dun sa pangalawang araw na kilos protesta sa harapan po mismo ng property ng mga diskaya. Balita namin plano nyo pong magsampa ng kaso dun sa mga sumugod kahapon. Yes, ma'am. Inaayos na po namin yung criminal complaint laban po sa organizer nung nakaraang araw na welga po o rally doon. Ano po yung nakita ninyong naging violations nila? Well, ang naging violation po nila, yung paninira po nila sa gate, which is malicious mischief. Okay. Ang pangalawa is yung unjust fixation po. Gaano po kadami yung naiisip ninyong sampahan ng kaso? Actually, yung organizer lang po. Isa lang naman po yung identified ng organizer. Okay. Sir, baka may connected ka pa na question bago tayo kumambyo dun sa binisita ni First Lady kahapon. Attorney, kahapon pa naming tanong to sino po yung organizer? Malalaman lang ho natin pag na-find. Pero identified na ho namin yung organizer. Okay, so isa lang pala. Ayoko ho i-disclose yung pangalan. Okay. Sir, kakambyo muna ako dun sa nangyari kahapon. Kasi bumisita si First Lady dyan po sa inaayos na tanggapan sa Intramuros para raw po sa Film Development Council of the Philippines, sa MDCP. At sinasabi nga po ng Malacanang na ang contractor ay pag-aari rin ng mga diskaya, itong Great Pacific Builders. And ang sinasabi nga po ni FL, palpak yung pagkakaayos dyan dahil dapat daw kahapon ang completion date ng building na yan, ng reconstruction, but up until now, hindi pa rin tapos. Ano po ang paliwanag ninyo dito, sir? Ma'am, kasi ganito yan, Tama po na ang contractor doon ay ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated po, na isa po before sa pagmamayari ng Spouses Diskaya. Okay. Yung kontrata po niyan ay nahahati po sa dalawang phases po. Phase 1 and Phase 2. Okay. Yung Phase 1 po ay meron na pong Certificate of Completion. Tapos na po yun, ma'am. Meron na pong certification galing kay Mr. Manny B. Bulusan, ang Office District Engineer ng nasabing project po sa South Manila District Engineering Office. Okay? So, ang kontrata po ay nag-umpisa noong October 11, 2023 at natapos po noong October 4, 2024 at may award po hanggang January 2, 2025. Now, yung Phase 2 po, yung Phase 2, kasama rin po yan, yung yung tawag dito, yung kontratang yan. Ongoing po ang works po dyan at within 3 months, supposed to be matatapos na yan. Yan pong pinapakita po ninyo, yan po yung Cinematheque room. Okay? Yan pong Cinematheque room na yan, na nakita po ni Yusek Claire Castro, ay hindi po nakuhang kontrata ng Great Pacific Builders and General Contractor, Inc. Iba po ang gumagawa niyan, ma'am. Ang gumagawa po niyan ay ang Shutterbox Solutions and Services Corporation. So, hindi po kasama sa kontrata ng Great Pacific Builders and General Contractor, Inc. Yung ginagawa po, yung pinapakita po ninyo kanina na may civil works po na ginagawa sa loob. So, ibig sabihin, nakabukod po yung kontrata nung cinema. Hindi yun bahagi nung pasok sa kontrata ng mga diskaya. Totoo po, ma'am. I see. So, ano lang po yung covered nung sinasabi po ninyo na Phase 2? Yung Phase 2, buong po yun. Yung sa buong building, sa
outer part sa inner part po. Okay. Pero yung pinapakita po ninyo diyan sa monitor, hindi po kontrata po hindi po kontrata yan ng Great Pacific Builders po. I see. Ang nakakuha po ng kontratang yan ay si Chatterbox Solutions and Services Corporation po. Okay. So, yung pong sinasabi na kontrata po ng Great Pacific Builders na 107 point something million pesos, ano po Yan, yung sakop nito? buong building po, inner and out. Ito po yung phase 1 and phase 2 na po ito. Ang phase 1 po, ang contract cost po ng phase 1 is 143,226,945.25 slash, may slash po kasi dalawang contract cost, 144,749,134 pesos, 0.28 po. Yan po yung phase 1, ma'am. Phase 1. Na Sorry. tapos na po, na-deliver na po yan, ma'am. Sorry, Ito naman po- sabi niyo po, attorney, may dalawang cost. Naguguluhan Opo, lang yun- po ako. dun- Ano yung dun- dalawang? Medyo nag-adjust lang po sila ng konting cost sa costing po. Nag-adjust po sila. Sa But phase that's 1 po, phase nag-adjust one. po Phase sila. one, Kaya oh. dalawa Oh, po. phase one. Opo. Ito pong phase 2, ma'am, nagkakahalaga po ng 107,983,255 pesos and 11 centavos po. Yan po yung phase 2. yun. Na supposed to be po, makukomplete po yan within 3 months. Ang naging problema po ngayon, hindi naman po lingit sa atin ngayon na ang pickup licenses ng siyam na korporasyon ay unilaterally canceled po ng pickup. So, hindi po namin alam kung paano namin yan tatapusin ngayon. So, kinausap po ako ni Sir Curly kagabi, personally, tinanong niya in front of the engineers kung ano ang dapat gawin. Gawa nga po ng na-cancel na po yung pickup license ng Great Pacific Builders and General Contractor, Inc. So, ang sabi ko, since ang implementing agency po dyan ay ang DPWH through the South Manila District Engineering Office, ay makipag-communicate po with the Good Secretary Vince Sison para malaman po kung para malaman kung may go signal siyang tapusin namin yon. Ang problema ko kasi namin ngayon, wala na akong license, pickup license ang Great Pacific Shore. Attorney, di ba Yun po ang dilemma namin. binawi nga kasi, aside from Great Pacific, no, yung 8 other companies or construction companies ng mga Diskaya, binawi yung license. Syempre, ang laking bawas nito sa kita, hanap buhay nila yan eh. Meron bang steps na gagawin? Sasampa rin ba ng kaso? Sinong sasampahan ng kaso? Ano po ang magiging action after this na nabawian nga po ng lisensya? Actually, ma'am, ganito po nangyari sa pickup proceedings, yung sa hearing. May pending case kasi doon. Bago po magsimula ang Senate hearing noong nakalaang linggo, nagpatawag po ng investigation ng pickup. They summoned the 9 companies po, and they required to submit documents po. Hindi lang po dokumento, these documents are voluminous po sa siyam na kumpanya. So, dahil po marami, we filed a motion for extension. We asked for additional 30 days to comply with the order of the pickup. So, ang nangyari po, during the interregnum, hindi pa po nire-require kami ng pickup to file a verified answer to the allegation po. And then, yun nga po, sa August 25 pa sana matatapos yung 30 days. Ang naging problema po, unilaterally, kinancel na po ng pickup ang 9 licenses ng mga kumpanya po. Based doon po sa testimony ni Madam Sara,
na nagkakaroon daw po ng simultaneous participation sa bidding. So, actually, ma'am, I want to correct that. No? At that time kasi, si Ma'am Sara Diskaya, medyo rattled na po siya. At that time, pagod, walang tulog, pressured kasi first time niyang humarap po sa ganyang pagdinig. So, at napakagaling po naman nung nagtatanong si Senator Jingo Estrada po, sa ating mabuting senador. Na-mix up po siya, na-rattle po siya. So, hindi siya nakapag-focus dun sa proper question na tinatanong po ni Senator Jinggoy. Kaya po, nasabi niya na sabay-sabay, sabay-sabay na nagbibig, siyempre ng may-ari. So, medyo hindi na po siya focus at that time. Nakausap ko rin po siya. Medyo pressured na po siya kasi hindi nga ho siya sanay. And then puyat pa, pagod. Yung sa 9 corporations po na nabanggit niya sa Senado, ako, I'm speaking dito po sa mga dokumentong hawak ko, no? Ang spouses Diskaya po, lalo-lalo na si Ma'am Sara Diskaya, ay nag-divest na po sa 8 korporasyon po. Kaya yung Alpha at Omega na lang po ang hawak niya. Yung iba pong 8, wala na po siyang, hindi na po siya hands-on doon, ma'am. And then, yun nga po, hindi rin po totoo na simultaneously na sila-sila ay nagbibid at may collusion. Documented po din yan, ma'am, sa mga implementing agencies na nagpapabid. So, siguro po dahil sa kapaguran, hindi na siya nakapag-focus sa tanong ng ating magaling na senador. Kasi tignan nyo naman kung magtanong talaga si Senator Estrada, napakagaling. So since Joseph meron po Estrada, kayong mga counter-arguments po, meron kayong gagawin po. Sasampa po kayo ng kaso. Saan po, ma'am? That's what I'm asking you po. Saan po kami magsasampa ng kaso? That's what I'm asking you po. Meron ba kayong next step since may counter-arguments kayo? Sabi nyo nga po na kinuha na yung mga license nyo. Yes, ma'am. Yes, go ahead. Ginagawa na po namin, ma'am, yung motion for reconsideration. That's the proper process. Okay. Na susundin po namin. And then kung hindi ko kami pagbibigyan, iaakyat po namin yan hanggang umabot sa Court of Appeals hanggang sa Supreme Court. Okay. Attorney, what do you want Yes, ma'am. balikan ko lang po yung yung tungkol po dito sa Intramuros. What do you want to Yes, tell the First Lady kina Undersecretary Castro? Kasi kanina lamang po nag-post ulit si First Lady Liza Marcos sa kanyang Instagram. Sabi po niya, meron siya tinatanong na, what did we get? Leaking roofs, cracked walls, unfinished theaters, ceilings already stained with water, all in a building that hasn't even opened. Seriously, mahiya naman kayo. Pati ito, ninakawan nyo ng dignidad. Ano pong gusto nyong sabihin sa Malacanang? Ma'am, with all due respect po sa ating First Lady po, yung pong leak, totoo po yun kasi nagpapunta po kami ng field engineer, bakit nagli-leak? So, yung downspout po, no, yung tubo na nag-absorb po ng ulan, may takip po yun eh. Nagulat sila nung nag-inspect sila, bakit nagli-leak? Nung tinignan po nila yung pipe, meron pong bote ng soft drinks. Okay, sabi po ng field engineer na nag-inspect. So nagtataka sila, bakit merong bote doon? May sarahan po yun. So yun pong naman, yung nakaprotrude na nasa labas na downspout po, yan po ang specifications po. Sinundan po ng kontraktor ng Great Pacific base po sa historical recommendation po ng Intramuros. Yan po yung sagot namin dyan. At paumanhin po kay First Lady po na hindi naman po namin sinasadya yung pangyayari. At doon sa civil works na ginagawa, yung ongoing pa po dyan, nung pumunta si Ma'am Claire Castro, kagaya po ng sinabi ko sa kanina, na ito po ay hindi po gawain
or Yes. ginagawa or kasama sa kontrata Oo. ng Great Pacific Builders and General Contractor Inc., kundi po ito'y kontrata po ng Chatterbox Solutions and Services Corporations po, ma'am. Umikot po kasi si Jose Castro dyan, hindi lang naman po yun yung napansin niya. Halimbawa po, yung isang kwarto, parang sinisita nila na bakit hindi man lang naka-tiles, bakit cement finish siya. Tapos halimbawa, yung elevator, hindi pulido daw yung pagkakagawa. Meron siyang pinapakita na hindi maayos yung finishing. Kumbaga. At ang sabi din po niya, titingnan nila dahil possible daw po na magkaroon ng civil liability at saka baka po makasuhan ng estafa ang mga diskaya. Depende po sa magiging resulta ng investigation nila. Your comment on that po, attorney? Nire-respect po namin yan kung ano po yung sabi ni Atty. Claire Castro. Parehas naman po kaming abogado. So, respetuhin namin kung ano yung nasa press con po. Attorney, maiba lang ako ng topic, no? Nakita Yes, ko po ma'am. kayo sa isang interview, no, na nagsabi na kung meron namang hindi nabayaran ng mga buwis ang mga diskaya, ay willing naman sila na bayaran nila. Paintindi lang po natin, attorney, kung paano hindi alam ng mga diskaya na hindi tama. Kung sakali ha, Ano na to, hindi referring to tama. luxury cars Yes, ba? Saan po na yan, hindi ma'am? Sa tama luxury yung cars? binabayad nila or binayaran nila dahil meron namang accountant. Saan po yan, ma'am? Ano pong specific na tax? Sa luxury cars po, attorney, yung sa interview po Ganito ninyo? po, ma'am, ha? Oo. Ganito po, ma'am. Lumabas po kasi yan dahil po may statement po ang Bureau of Customs na kung sakaling merong tax due liability na unpaid, ay kailangan pong bayaran. Ngayon, nakausap ko po si Sir Curly Vizcaya kagabi, personally. Sinabi ko po yun. So sabi po niya, kung ano yung kulang bayaran natin. Kasi nung binili naman po nila yan lahat, ay nagbayad po sila ng tama po sa car dealer. Hindi naman po marirehistro yung mga 28 luxury cars na yan kung hindi po bayad ang taxes po niyan. So, hindi namin po alam kung ano po ang nangyari nung binayaran nila ng buo yan sa car dealers. Kasi po, nung binili nila yan, kasama na po yung taxes niyan, ma'am. Ngayon, kung may kulang po, ang sabi ni Sir Carly kagabi, babayaran po niya. Mapunta na rin po ako, ma'am. Ay dagdag ko na rin sa sinabi ni ating kagalang-galang na Mayor Isko Moreno na ang sabi rin niya na meron ding tax due liability ang mga kumpanya ng mga diskaya po, no, sa Manila. Ang sabi rin po ni Sir kahapon, ay kagabi, kasi napag-usapan po namin yan. Ang sabi niya, kung may kulang, babayaran din natin. Hindi yung sabi po niya. Can we categorically say po na wala po talagang ghost projects ang mga Wala pong diskaya? ghost projects, ma'am. Wala pong ghost projects ang companies po ng spouses Vizcaya. Nung hanggang ngayon po, wala pong ghost projects, ma'am. Firm kami dyan na walang ghost projects po. Ang mga proyekto pong nakukuha ng siyam na kumpanya ay nanggagaling po sa NEP at sa GAA po. Wala pong galing sa insertions at wala pong galing sa program projects po. Attorney, bago po magsimula yung aming programa, meron pong lumabas na balita mula sa Congress na nag-issue na raw po pala sila ng subpoena para po kay Sara Diskaya. Ito po ay para dun sa House Infrastructure Committee hearing sa September 9, araw po ng Martes. Pupunta po ba si Sara Diskaya? Yes, ma'am. Pupunta po kami. Actually, sa Lunes po, September 8, meron po kaming hearing din sa Senado po. Okay. September 9, meron din po kami sa House of Representatives. Sa September 8 po, pupunta po si Sir Curly Vizcaya kasi nakatanggap na rin po siya ng subpoena. So, nag-usap po kami kagabi. Ang sabi niya, samahan ko siya sa Senado. Ganun din po sa House of Representatives. And together po, sina Mama Sara Diskaya, pupunta po kasi pumunta na po sila nung una pa sa Senado po. Yes. So, sa Senate nagpunta, parang dun po sa Congress ata hindi nakapunta no? Pero this time, mag-a-attend na po. I-explain ko lang po bakit po hindi nakapunta Sige nung po, sa go Congress ahead. po nung nakaraan. Kasi po may untoward incident po nang nangyari, may supervening event
nagpunta po kasi doon ng Bureau of Customs. Yun po yung araw na unang punta po nila. So nagulat po sila, bakit may mga search warrant. So natural course po na siyempre magulat po sila, nag-react, bakit ganun. Pero yung 28 cars po, luxury cars, duly accounted po ng Bureau of Customs na ma'am. Nandun po sa garahe ng St. Gerard Corporation. Those cars were cordoned off, marked, and sealed by the Bureau of Customs personnel po. Last na lang po, kamusta po ang mga diskaya ngayon? Sana ba sila? Siyempre, medyo po sila, malungkot kasi dahil nga nadamay ang mga kumpanya nila sa flood control anomaly, dahil nga po ang lahat po ng kumpanya nila ay quadruple A, ma'am. Yung siyam na korporasyon po na itinatag nila, and then later on nag-divest sila sa 8 korporasyon. Lahat po yun, ma'am, ay quadruple A. So malungkot po sila, pero sabi ko po sa kanila, ganyan po talaga, dahil kailangan nating harapin kasi nabanggit po ng ating mahal na Pangulo na ang dalawang kumpanya ay nakasama sa 15 companies po na malaki po ang nakuha sa flood control projects po. Alright, nako. Attorney Cornelio Samaniego III, marami pong salamat for joining us this evening. At Yes, makikibalita din po kami sa inyo every now and then, sir. Okay, open po ang line natin, ma'am. Marami po salamat. Salamat po. Happy Yan po. weekend. Okay.